magandang umaga po. Happy Father's Day. Happy Father's Day po. And Happy Mother's Day. Last month I forgot. Happy Mother's Day also. Okay. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal amin Ama na mabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Buksan mo ang Biblia, James chapter 2. Santiago po, chapter 2. James chapter 2, 26. James chapter 2, 26. Santiago po, chapter 2, verse 26. Chapter 2, 26. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Okay. Ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. John chapter 4, 48. John chapter 4, 48. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo mananampalataya. They try to believe, right? Through sign and wonder. Sign and wonder. Sinubukan nilang sumampalataya sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. But Jesus also mentioned, let's go to Matthew 12. Matthew 12, 39. Matthew 12, 39. Matthew 12, 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sumagot siya sa kanila, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas. Sinabi ni Jesus sa kanila, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi. That's why they couldn't have a right faith. Kaya naman hindi sila nagkaroon ng tunay na pananampalataya. They tried to believe through sign and wonder. Dahil sinubukan nilang sumampalataya sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Kung naniniwala tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga tanda, hindi tayo makakaroon ng tunay na pananampalataya. Dahil nagpapakita rin si Satanas ng mga palatandaan. Maaari tayong malinlang ni Satanas kung susundin natin ang mga palatandaan. Buksan mo ang Biblia, Second Thessalonica chapter 2. Second Thessalonica chapter 2.
verse 9, 9 hanggang 12, 9 hanggang 12. Second Thessalonians chapter 2, 9 hanggang 12. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kapabalaghan. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito'y pinapadalhan sila ng Diyos sa makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. It says about the works of Satan, right? Works of Satan. Sinasabi po dito yung patungkol sa mga gawa ni Satanas. The works of Satan with the all power, sign, and lying wonders, right? Yung kapangyarihan ng Satanas na may buong kapangyarihan, mga tanda at mga mapanlindang na kababalaghan. So, we have to know Satan also can show many signs and wonders. Kaya dapat din nating malaman na si Satanas ay nagpapakita ng maraming tanda at kababalaghan. That's why if we try to have a faith through the sign and wonder, we can have a wrong faith. Kaya kung sinusubukan nating magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan, meron tayong maling pananampalataya. Sa ating panahon, ang Biblia ay tapos na, hindi na kinakailangan ang mga palatandaan at himala. Dapat tayong maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Right? Already Bible is completed. Tapos na pong isulat ang Biblia. We can believe in God through the Word of God. Maaari tayong sumampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Not through sign and wonders. Hindi sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Okay po. Balikan natin James chapter 2. James chapter 2. Verse 20. Verse 20 hanggang 22. James chapter 2, verse 20 hanggang 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay bao? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Verse 20 also mentioned, right? Ang pananampalataya na walang mga gawa ay pao, patay. Right? And show one example. Papakita po ako ng isang halimbawa. 21. Hindi pa ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. We need to understand the meaning, the justified by works. Kailangan nating lubos na maunawaan yung kahulugan ng inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. You also mark James chapter 2, and then let's open Galatians chapter 2. Galatians chapter 2, 16. Galatians chapter 2, 16. While ago, right, you did the memory verse, memorize, right? Yung ginawa niyo pong memory verse na memorize. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
Here say, right, justified by faith, right? Sinabi po dito, ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. But we read James chapter 2, right, 21. Abraham was justified by works. Pero nabasa natin doon sa Santiago chapter 2 verse 21, si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. It looks confused, right? Mukhang nakakalito po. Alin ang tama? Justified by faith or justified by works? Ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya o ariing ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Yeah, we need to understand. Kailangan natin itong maunawaan. It means justified by faith means we can get the salvation through believing the gospel. Yung ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin, tayo ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Ebanghelyo. Right? We are saved by faith, right? Tayo ay naligtas sa pananampalataya. And justified by works means it's the fruit of faith after we are saved. At yung ariing ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ito po yung mga bunga pagtapos nating maligtas. We need to understand. Kailangan niyo po itong maunawaan. By faith, right? And justified by work. Ariing ganap sa pananampalataya at ariing ganap sa mga gawa. You need to discern where, don't confuse. Kailangan natin itong alamin ng mabuti nang walang kalituhan. We already know, right? We are justified by faith means we get the salvation. We get the salvation by faith, right? Nalaman po natin yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. What faith? Anong pananampalataya? Right? We believe in the gospel. Yung pagsampalataya sa Ebanghelyo. Right? We got the salvation by believing the gospel. Tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Ebanghelyo. That's our faith. Yan po yung ating We pananampalataya. get the salvation by faith. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. It's justified by faith. Ito po yung inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. That's why Colossians chapter 2:16 said, we are justified by faith. Kaya sabi ng Galatia chapter 2 verse 16, inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. But James chapter 2 said, Abraham was justified by work. Pero sinabi ng Santiago chapter 2 verse 21, si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Let's think. We can divide the salvation. Maaari nating hatiin ang kaligtasan. Before this time is a salvation day. Sabihin natin na ito yung araw ng kaligtasan. Before salvation, we can be saved only by faith. Bago yung kaligtasan, tayo ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Not by work. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Right? Nobody can be saved by work. Dahil walang sino man yung maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. We learn, right? All our righteous acts are like a filthy rags. Nalaman natin na yung ating mga gawa ay parang maruming kasuotan. Because we are dirty sinner. Dahil sa katunayan, tayo ay mga maruming makasalanan. Nobody can be saved by works. Kaya walang sino man yung maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. We can be saved only by faith. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. After salvation. Pero pagtapos ng kaligtasan, after salvation, we need to show works. Pero pagtapos ng kaligtasan, dapat nating ipakita ang mga gawa. If our faith is true, as a result, we can show the work. Kung yung ating pananampalataya ay totoo, bilang resulta, tayo ay magpapakita ng mga gawa. That is justified by work.
Yan po yung ariing ganap sa pamamagitan ng mga gawa. That's why the first paragraph we learn, right? Faith without work is dead. Kaya naman yung unang talatang binasa natin, ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Right? Faith without work is dead. Pananampalatayang walang mga gawa ay patay. It means this faith is not true faith. Ibig sabihin yung pananampalatayang ito ay hindi tunay na pananampalataya. It's not true salvation. Hindi tunay na kaligtasan. That's why it cannot show real work. Kaya hindi nagpapakita ng tunay na mga gawa. This work, we can say that fruit of our life, Yung mga gawa, Christian life. yung mga gawa na ito ay masasabi nating bunga ng ating In pananampalataya. other words, we can say that it's changes of our life. At masasabi natin na ito rin yung pagbabago sa ating buhay. If we have a true faith, we will show change in our life, right? Kung meron tayong tunay na pananampalataya, may ipapakita natin yung pagbabago sa ating buhay. It's our fruit of our Christian life. Ito yung bunga ng ating buhay Kristiyano. That's works. Yan po yung mga gawa. So after salvation, we need work. Kaya pagtapos ng kaligtasan, kailangan natin ng mga gawa. But before salvation, work is useless. Pero bago yung kaligtasan, yung mga gawa ay walang. We cannot be kabuluhan. saved by works. Hindi tayo maligtas sa pamamagitan ng mga gawa. 19 niyo po, you have to discern justified by work, faith, justified by works. Kaya kailangan nyo pong maintindihan na mabuti yung ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at ariing ganap sa pamamagitan ng mga gawa. That's why James, right? James emphasized. Many people say that I have the faith. Kaya binigyang diin ni Santiago, sinasabi ng mga tao, meron akong pananampalataya. But they don't show any works. Pero hindi sila nagpapakita ng anumang mga gawa. That's why James emphasized, your faith is not true faith. Kaya binigyang diin ni Santiago, yung pananampalataya mo ay hindi tunay na pananampalataya. You are not true salvation. Hindi ka tunay na ligtas. Faith without work, that's why faith without work is dead. Kaya naman yung pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Your salvation is not true. Yung kaligtasan mo ay hindi totoo. But, right? Abraham, right? He showed his faith is true. Pero di ba si Abraham, ipinakita niya na totoo yung kanyang pananampalataya. It testifies his faith is true. Ito yung nagpapatotoo na yung kanyang pananampalataya ay totoo. God commanded him to offer his son Isaac as a burnt offering. Iniutos sa kanya ng Diyos na ialay niya yung kanyang anak na si Isaac bilang handog na sinusunog. He had a true faith. Meron siyang tunay na That's pananampalataya. why he offered his son Isaac as a burnt offering, right? Kaya naman talagang inialay niya yung kanyang anak na si Isaac bilang handog na sinusunog. He showed the works. Ipinakita niya yung kanyang gawa. It testified his faith was true. Ipinapakita niya na ito yung nagpapatotoo na yung kanyang pananampalataya ay totoo. You can say that you have a faith, Maaari mong sabihin, meron kang pananampalataya. right? You can say that you got the salvation. Maaari mong sabihin, tumanggap ka ng kaligtasan. How to testify your salvation is true? Pero paano mo ipapatotoo na tunay yung kaligtasan mo? Do you show any works? Nagpapakita ka ba ng kahit anong mga gawa? Wala. It's a big problem. Ito po ay malaking problema. Titus chapter 1, buksan mo ang Biblia, Titus chapter 1, Tito, chapter 1, verse 16. Titus chapter 1, 16. After 2 Timothy, meron Titus. Pagtapos po ng ikalawang Timoteo, merong Tito. Titus chapter 1, 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamagitan ng kanilang mga gawa, ay ikinakaila nila, palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga maswayin, at hindi naangkop sa anumang gawang mabuti. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. It means they don't show any works. Ibig sabihin, hindi sila nagpapakita ng anumang mga gawa. Sinasabi nilang naligtas sila, ngunit wala silang anumang pagbabago. Walang anumang pagbabago. No change. Okay?
Wala rin silang balak na tumalo sa simbahan. Wala silang pangnanais na sukulian ang biyaya ng Diyos. Walang nais na ipangaral ang Ebanghelyo. Right? Wala silang anumang pagbabago. Walang mga gawa. Right? Walang mga gawa. Ay, patay. Patay. Right? So we think about justified by works. Kaya pag-isipan natin yung ariing ganap sa pamagitan ng mga gawa. Ito ang ating katuwiran sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos pagkatapos nating maligtas. Pagkatapos nating maligtas. Yeah. Ito ay ang paglakad sa makinabang hanggang sa makarating tayo sa langit. Yeah. At ang pagiging matuwid sa pamagitan ng mga gawa ay kaugnay ng gantimpala. Gantimpala. Bibigyan ng Diyos ng gantimpala ayon sa ating mga gawa pagkatapos nating maligtas. Buksan mo ang Biblia, Revelation 22. Revelation 22 verse 12. Apokalipsis po, chapter 22, verse 12. Chapter 22 verse 12. So let's Bible. Huling aklat po sa Biblia. Last chapter, right? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa. Right? Ayon sa kanyang ginawa. This one, right? It relate with the word. The word. Yung kanyang mga gawa ay may kinalaman sa gantimpala. The word in heaven. Yung gantimpala sa langit. So according to your work after salvation, the reward, eternal reward in heaven will be different. Kaya yung ayon sa iyong mga gawa pagkatapos ng kaligtasan, ito po ay mayroong gantimpala sa langit. So this work is our Christian life, right? Kaya yung mga gawang ito ay yung ating buhay Kristiyano. At ang ating Christian life ay hindi dapat maging pananampalatayang walang gawa, kundi pananampalatayang may gawa. May gawa. Balikan natin James chapter 2. James chapter 2 verse 18. James chapter 2, 18. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Right? Yeah. If you have a true faith, you can show the works. You can show work. Kung meron kang tunay na pananampalataya, may ipapakita mo yung mga gawa. So, our faith, right? Our faith should be the faith with the work. Kaya yung ating pananampalataya ay dapat pananampalatayang may mga gawa. Yeah. Hindi without work. Hindi ng mga walang gawa. Kung ganun, ano ang pananampalatayang may gawa? Ano ang pananampalatayang may gawa? Pag-isipan natin, isang buhay na aktual na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Unang Korinto chapter 4, Unang Korinto chapter 4, verse 19 and 20, 19 and 20.
unang Korinto chapter 4, 19 and 20. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ako'y darating agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon. At aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. Sapagkat ang kahayaan ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Verse 20, right? Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan. Ang salita ay madaling sabihin ng sinuman. Tama po ba? Madali, right? Ano ang hindi maaaring gawin? Kami lamang ang salita, right? You can do anything, right? Through your word, right? Kaya mong gawin ang anumang bagay sa pamamagitan ng iyong salita. From tomorrow, I will build a house. Mula bukas, magtatayo ako ng bahay. From tomorrow, I will evangelize the people. Mula bukas, mag-evangelize ako ng mga tao. From tomorrow, I can do many things. Mula bukas, marami akong gagawing bagay. Anything we can do, right? Through our word, right? Kahit ano po maaari natin gawin sa pamamagitan ng ating salita. Madali. Right? Kung puro salita lang at walang gawa. May mga taong nagsasabing dadalo sila tuwing linggo, ngunit sa katunayan ay hindi sila dumadalo. Tama ba? I experienced many times. Maraming beses ko na pong naranasan. Sometimes I visit Julie Save or after the Bible seminar. Minsan bumibisita ako sa mga bagong ligtas pagkatapos ng Bible seminar. Then I encourage them to attend Sunday. At hinihimo ko silang umattend ng Sunday. They promise, surely, walang problema. I'll go to Sunday. At nangako sila, promise, pupunta ako ng Sunday. Don't worry, I will go. Huwag kayong mag-alala, pupunta ako. That's why I'm waiting them. Kaya naman hinihintay ko sila. They promise they will come. Nangako sila na pupunta sila. But maraming beses, wala. Right? Yeah. Walang gawa. So, that's why sinabi ng Biblia, right? Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Sa aking buhay, tunay bang napapakita ang kapangyarihan ng Diyos? Meron? Nasa Diyos ang kapangyarihan, kaya sa mga nananampalataya Diyos, makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, buksan mo ang Biblia. 2 Chronicles 16. Ikalawang Kronika po. 2 Chronicles 16, verse 9. Second Chronicles 16, verse 9. Second Chronicles. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga digmaan. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Right? When we have a faith card, we will seek God's power. Kapag meron tayong pananampalataya, hahanapin natin yung kapangyarihan ng Diyos. Then God
provide His power. at ipagkakaloob ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Sa pamagitan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay nakakadalo sa iglesia at sa pamagitan din ng kanyang kapangyarihan, dapat nating ipangaral ang ebanghelyo. Right? To live, when we live our Christian life, there are many hindrance and the problem. Kapag tayo ay namumuhay sa ating buhay Kristiyano, napakaraming hadlang at problema There are many temptation of Satan. at maraming tukso ni Satanas. How can overcome all these problems? Paano natin mapapagtagumpayan yung mga problemang ito? We can overcome by God's power, right? Mapapagtagumpayan natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. We can overcome by our own power. Hindi natin ito mapapagtagumpayan sa pamamagitan ng ating sariling kapangyarihan. That's why in our Christian life, we have to get the God's power. Kaya naman sa ating buhay Kristiyano, dapat nating tanggapin yung kapangyarihan ng Diyos. That is live by faith. Live by faith. Yan po yung mabuhay sa pananampalataya. Ano ang pananampalatayang may gawa? Ito ay buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Balikan natin James chapter 1. James chapter 1, 22 hanggang 25. James chapter 1, 22 hanggang 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Verse 22, right? Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Hindi tagapakinig lamang. Right, this time, right? Or you listen to the word of God, right? Ngayon po, lahat kayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Pareho, right? Or listen, same word. Lahat po ay nakikinig sa iisang salita. Pagkatapos, kailangan maging tagatupad kayo ng salita. Ito ay importante, right? Kung hindi, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Right? Dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Hindi tama, right? Kagaya, right? Look at the mirror, right? Tumingin ka sa salamin. When you look at the mirror, you can reflect yourself. Kapag tumingin ka sa salamin, makikita mo yung sarili mo. You can check, you are dirty, your face is dirty. Makikita mo na yung mukha mo marumi. Then what should you do? Kung gayon, ano yung gagawin mo? You have to go to water, you have to wash, right? Kailangan mo kumuha ng tubig at maghugas. But after you check yourself, you don't do anything. Pero pag tapos mo tingnan yung sarili mo at wala kang ginawa, your face is very dirty, you don't wash. yung mukha mo marumi at hindi mo hinugasan, It's so strange, right? ito po ay kakaiba. Through the word of God, the word of God is like a mirror. Yung salita ng Diyos ay gaya ng salamin. Through the word of God, you can reflect yourself. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, may sasalamin mo ang iyong buhay. So you have to practice the word of God. What you listen. Kaya dapat sanayin mo yung salita ng Diyos na napakinggan mo. Kailangan natin maging tagatupad ng salita. Kahit gaano karaming salita ng Diyos ang ating basahin, pakinggan at isaulo,
kung hindi natin ito isasagawa, ano ang magiging pakinabang nito? Tama po ba? Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, Filipos chapter 4, verse 9. Philippians chapter 4, verse 9. Chapter 4, 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Importante. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Gawin ninyo. Kailangan. Huwag nating kalimutan ang mga aral na natutunan natin ngayon at subukan nating isagawa kahit isa. Kahit isa. Yeah. Right, today you learn the many words, right? Ngayon po natutunan niyo yung maraming salita. Of course, Magawa. it's not easy. You can practice all the words. Pero hindi madali para sa inyo na sanayin ang lahat ng salita ng But even you gawa. try to practice even one word. Pero sanayin niyo kahit isang mga gawa. Yeah. Then your Christian life will be completely different from before. Kung gayon yung inyong pamuhay Kristiyano ay ganap na magiging iba mula kumpara noon. Yeah, ito ay pananampalatayang may gawa. So, right, especially this year, that's why we set our slogan. Kaya sa taon na ito, nagtakda tayo ng ating slogan, Obedience, right? pagsunod. Yeah. We try our best to obey to the word of God. Subukan natin yung makaya natin na sumunod sa salita ng Diyos. What you learn today, obey. Kung ano yung natutunan mo ngayon, sundin mo. Ano ang pananampalatayang may gawa? Ito ay buhay na namumuhay ayon sa pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, 2 Corinto chapter 5. 2 Corinto chapter 5, verse 7. 2 Corinto chapter 5, verse 7. Chapter 5, verse 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kami ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Right? It's easy to live by sight. Napakadaling mamuhay sa pamamagitan ng paningin. Maybe it's more difficult to live by faith. At mas mahirap mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Because usually we follow our sight, what we see, right? Dahil madalas na sinusunod natin yung ating nakikita. Yeah. But faith, we cannot see, right? Pero yung pananampalataya, hindi natin nakikita. Yeah. But our Christian life should be the life live by faith. Pero yung ating pamumuhay Kristiyano ay dapat nabubuhay para sa pananampalataya. Ano ang dahilan kung bakit hindi tayo namumuhay ayon sa pananampalataya? Yeah. Anong dahilan? Yeah. Kung tiningnan natin ang ating kalagayan, hindi tayo makakapamuhay ayon sa pananampalataya. Yeah. Kung titingnan natin ang ating kalagayan, tama po ba? Yeah. May halimbawa sa Biblia, buksan mo ang Biblia, Mateo chapter 14. Mateo chapter 14. 28 hanggang 31. Mateo 14. Verse 28 hanggang 31. Mateo 14.
28 hanggang 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y mapapalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya, na sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Right, Peter saw Jesus walk on the water. Nakita ni Pedro na si Jesus ay naglalakad sa tubig. Then, when he looked at Jesus, right, he could also walk on the water. At nung tumingin siya kay Jesus, gusto niya rin lumakad sa tubig. It's really surprising, right? He could walk on the water. Kaya kamangha-mangha po ito, nakakagulat na nakalakad siya sa tubig. But what happened? Pero ano pong nangyari? Verse 30, ngunit nang mapansin niya ang hangin. Mapansin niya ang hangin. Maybe the wind was a very strong wind, right? Marahil yung hangin doon ay napakalakas na hangin. Pagkatapos, natakot siya, right? At nang siya'y papalubong na ay sumigaw siya. Right? When he looked at the wind, right? He couldn't walk on the water anymore. Nung nakita niya yung mga hangin, hindi na siya muling nakalakad sa tubig. And he began to sink, right? At nagsimula siyang lumubog. What's the reason? Ano po yung naging resulta? He didn't look at Jesus. Hindi siya tumingin kay Jesus. He looked at his situation. Tumingin siya sa kanyang kalagayan. That's why his faith despair, right? Kaya naman naglaho yung kanyang pananampalataya. That's why sinabi ni Jesus, verse 31, O ikaw na maliit ang pananampalataya, pati ka nag-alinlangan. Right? So if we look at the situation, right, our faith will disappear. Kaya kung titingin tayo sa mga kalagayan, yung ating pananampalataya ay maglalaho. And we have a lot of doubt. At magkakaroon tayo ng maraming alinlangan. We cannot live by faith. Hindi tayo mamumuhay sa pananampalataya. You have a many situation. Marami kang sitwasyon, You have many kalagayan. problem. Marami kang problema. Right? You will focus on it, right? At ikaw ay magtutuon sa mga iyon. Then you cannot live by faith. Kung gayon, hindi ka makapamuhay sa pananampalataya. At kung matatakot tayo sa tao, hindi tayo makakapamuhay ayon sa pananampalataya. Okay, buksan mo ang Biblia. Kaikan 29. Kaikan 29, 25. Kaikan 29, 25. Chapter 29 po, verse 25. So, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Right? We cannot see God, right? Hindi po hindi natin nakikita ang Diyos. But we can see somebody, man, right? Pero nakikita natin yung sino man, yung mga tao. That's why sometimes we can fear somebody, right? Kaya minsan natatakot tayo sa sino mang tao. Because we can see with our eyes. Dahil sila ay nakikita natin sa pamagitan ng ating mata. But if we fear somebody, as the Bible said, it will hinder our Christian life. Pero kung tayo natatakot sa tao, sinasabi ng Biblia, ito yung hahadlang sa ating buhay. Sunday, right? Your family member who are not saved, maybe they don't want you go to church. Pag linggo po, minsan yung mga kamag-anak nyo na hindi ligtas, ayaw nila na pumunta ka sa church.
if you fear them, right, you cannot come to church. At kung matatakot ka sa kanila, hindi ka pupunta sa church. But sinabi ng Biblia, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. God will keep us, right? Iingatan tayo ng Diyos. We don't need to fear anybody. Hindi natin kailangan matakot sa sino man. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 13, Hebreo chapter 13, verse 6. Hebreo chapter 13, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ng aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Bakit? Ang Panginoon ng aking katulong. Anong magagawa sa akin ng tao? Tao. Tao lang. Tao lang. God keep us. Diyos yung mag-iingat sa atin. God is our helper. Yung Diyos yung ating tagapagligtas. Don't fear anybody. Huwag kayong matakot sa sino man. Then we can live by faith. Ang saging tayo ay mamuhay sa pananampalataya. If you fear somebody, you cannot live by faith. Kung matatakot ka sa sino man, hindi ka makapamuhay sa pananampalataya. Paano tayo maaaring mamuhay ayon sa pananampalataya? Tumingin kay Jesus. Tumingin kay Jesus. Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 2. Hebreo chapter 12, verse 2. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahiyan at siya umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pangmasdan natin si Jesus, right? Pangmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. We got the salvation by faith about Jesus Christ, right? Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya at tungkol kay Jesus. And it means He is the source of our faith. Ibig sabihin, siya yung pinanggalingan ng ating pananampalataya. Our faith comes from Jesus. Yung ating pananampalataya ay nanggagaling kay Jesus. That's why to live by faith, we have to just look unto Jesus. Eh upang makapamuhay sa pananampalataya, dapat na tumingin lamang tayo kay Jesus. But we cannot see Jesus. Pero hindi natin nakikita si Jesus. How to look at Jesus? Paano tumingin kay Jesus? Ang pagtingin kay Jesus ay ang malalim na pagninilay tungkol sa Kanya. Pagninilay tungkol sa Kanya. Hebreo chapter 3, buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 3, verse 1, Hebreo chapter 3, verse 1, chapter 3, verse 1, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Isaalang-alang ninyo na si Jesus, right? We can consider Him deeply. Maaari natin itong isaalang-alang ng malalim. Whenever we have some problem, affliction, we think about Him. Sa tuwing meron tayong problema, kapighatian, isipin natin siya. We return to Jesus. Tayo ay bumalik kay Jesus. When we, as we learn, right, when we focus on our situation, our faith disappears. Gaya na ating pinag-aralan, kapag nakatuon tayo sa ating mga sitwasyon, yung ating pananampalataya ay naglalaho. You cannot live by faith. Hindi ka makapamuhay sa pananampalataya. At the moment, we think about Jesus. Kaya sa sandaling iyon, isipin mo si Jesus. Who Jesus is. Sino ba si Jesus? He suffered on the cross to save us. Siya ay nagdusa doon sa krus para iligtas tayo. He sacrificed Himself. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili. And He sat on the right hand of God. At siya ay nakatayo doon sa kanan ng kamay ng And Diyos. He prayed for us, right?
At siya ay nanalangin sa atin. and He became real our helper. At siya yung talagang tunay nating naging katulong. We remind Him. Alalahanin natin siya Then we recover our faith. upang mapanumbalik yung ating pananampalataya We can live by faith. at makapamuhay sa pananampalataya. Ito ay pananampalatayang may gawa. At pag-isipan ng Panginoon na tapat. Tapat. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 13. Ikalawang Timoteo chapter 2, 13. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung tayo hindi tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. Tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Ang Diyos na tapat ay nangangahulugan na hindi kailanman nagsisinungaling ang Diyos. At laging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Right? So, we have to hold on God's promise. Kaya kailangan nating panghawakan yung pangako ng Diyos. God is a faithful God. Ang Diyos ay tapat na Diyos. What He said, He always accomplished. Kung ano yung kanyang sinabi, lagi niya itong God sinasakatuparan. gave the many promises in the Bible, right? Sa Biblia, nagbigay yung Diyos ng maraming pangako. So whenever we learn the Bible, right, we remind His promise. Kaya sa tuwing pinag-aaral natin ang Biblia, inaalala natin yung kanyang He pangako. always accomplishes His promise. Lagi niyang tinutupad yung kanyang pangako. We hold on His promise. Kaya panghawakan natin yung kanyang pangako. Yeah. Then we can live by faith. Nang sa gayon tayo ay makapamuhay sa pananampalataya. And mayroong tayong dakilang pananampalataya na makapagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Okay, buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10. Verse 38 hanggang 39. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, 38 hanggang 39. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong kaya't sila'y napapahamak, kundi bilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. Verse 38, right? Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Matuwid. Ang matuwid ay tao na naligtas, right? Verse 39, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. It's amazing that we have a faith that can save the lost soul. Ito po'y kamangha-mangha na meron tayong pananampalataya na magligtas ng ligaw na kaluluwa. You have this faith, right? Meron po kayong gantong pananampalataya, di ba? Through our faith, we can save the lost soul. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, magagawa nating magligtas ng ligaw na kaluluwa. That's why whatever situation we are, we shouldn't be discouraged. Kaya sa anumang sitwasyon tayo naroon, dapat na hindi tayo mapanghinaan ng loob. We shouldn't be depressed. Dapat na hindi tayo ma-depress. We have to live by faith. Dapat tayong mamuhay sa pananampalataya. So, we learn, right? Faith without work is dead. Kaya pinag-aralan natin yung pananampalatayang walang mga gawa ay patay. That's why you also need to check yourself. Kaya kailangan mo ring suriin ang iyong sarili. What faith do you have? Anong pananampalataya yung meron ka? If your faith, you said you have the faith, but you don't have any work, Kung sinasabing mong meron kang pananampalataya pero wala kang anumang gawa, especially you have to check faith of your salvation. higit mong dapat suriin yung pananampalataya ng iyong kaligtasan. Because the Bible said, right?
faith without work is dead. Dahil sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. It's not true faith. Hindi ito tunay na It's pananampalataya. not true salvation. Hindi ito tunay na kaligtasan. So, you can listen to the Bible seminar again Kaya maaari kang makinig ng Bible seminar ulit with a humble heart. nang may mapagpakumbabang puso. Okay, and then if your faith is true, you have to live by faith. You have to live by faith. At kung tunay yung pananampalataya mo, kailangan mo mabuhay sa pananampalataya. You need to have the faith with the works. Kailangan mo magkaroon ng pananampalatayang may mga gawa. You have to bear fruit of your Christian life. Kailangan magkaroon ng bunga sa iyong buhay. You have to Kristiyano. show any changes in your life. Kailangan mo magpakita ng anumang pagbabago sa iyong buhay. Okay. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Simula bukas, nagsisimula na ang Bible Seminar ng Seguro 4. Tulungan mo kaming nagkaisa upang ang lahat ng kapatid ay makalahok ng may isang puso sa Bible Seminar na ito. Sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito, tulungan mo ang maraming kaluluwa na maligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.